course, committed din po tayo para sa patuloy nating paglago bilang mga facilitators. So, yung ginawa natin ngayon ay basic kailangan natin para magpasimula ng network. Pero marami pang pwedeng gawin, pwede pang pag-aralan para bilang mga facilitators, tuloy-tuloy na nag-grow tayo. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, ongoing support for us facilitators. Marami mga options nakalagay po dyan sa ating notes. I-highlight lang natin ang ilan. Tignan lang po natin ang number 3, your denominational coordinator. Marami mga denominations, meron silang BCP coordinator or church planting coordinator. At nagiging malaking tulong sila sa tuloy-tuloy na development ng kanilang mga facilitators under their denomination. So, willing po kami as sa Philippine Challenge na makipag-partner, willing po kami na to work with this person that you have sa inyong denomination para po mag-provide ng resources, ng mga ideas, paano tuloy-tuloy na gagawin ng church multiplication sa inyong denomination. So, siguro, sa puntong ito, tukuyin sino sa inyong grupo ang inyong magiging coordinator. Please pause the video para tukuyin at kilalanin ang tao na yan. Pwede rin nating planuhin, number 4, pwede rin po nating planuhin ang upgrading training for this group. Maraming mga topics, marami pong mga upgrading materials na available. So kung okay sa inyo, pwede nating planuhin para tuloy-tuloy ang ating upgrading after ng meeting natin ngayon kung gusto nyong magkaroon ng susunod na meeting para gawin ang ating upgrading as facilitators. So kung okay sa inyo, okay sa inyong coordinator, okay sa inyong schedule, pwedeng planuhin ang details ngayon. Kailan nyo gusto mag-meet uli para sa upgrading at willing po ang Philippine Challenge para tulungan kayo pagdating sa tatalakayin nyo sa training na yan. So, nasa inyo po, walang pressure. Kung gusto nyo gawin 4 months, 3 months after now, from today, or 6 months from today, nasa inyo po yun. So, para magplano, para sa inyong upgrading training, kailangang alamin kailan gagawin, anong araw ng linggo, Monday ba, Tuesday, maluwag para sa lahat ng ating mga facilitators, kailan ang date, at saan gagawin. Please pause the video for 5 minutes para gawin ang inyong pagpaplano. Tungo po tayo sa number 5, upgrading training, regional or national. From time to time, ang Philippine Challenge po ay nagko-conduct ng mga upgrading trainings para sa mga facilitators. At minsan regional, minsan national. Siguro pa mga 2 years ago, nagkaroon ng isang upgrading training. So, we will let you know kung inyo pong inilagay ang inyong email ad doon po sa ating facilitators info form. We will keep you updated po kung may darating na upgrading training para po sa mga facilitators. So, isasama rin po namin sa BCP e-news or text group para po maipadala po sa inyo ang mga informations nito kung kailan gagawin ang training. So ito po ang mga options para po sa ongoing training ng ating mga facilitators. Konting announcement lang, dadako po tayo sa ating announcement. Konting announcement bago tayo mag-closing ngayong hapon. Paalala uli ang ating facilitators info forms. Titiyakin po na nakapag-fill up kayo at naipasa sa ating secretariat. So kung hindi nyo pa naibigay, ibibigay po ninyo sa ating pong paglabas, sa ating pong training ngayon. Ngayon po ay panahon natin para lumikom ng ating offering para po sa ating facilitators training. At habang nag-offering ay pwedeng gawin ang inyong mga announcements, local announcements sa inyong ministerial fellowship o sa inyong denomination.
So please pause the video for the offering and the local announcements. Okay, dadako na po tayo sa ating pangwakas. Tingnan po natin ang isang talata. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Ang sabi po diyan sa talata, sabi ni Apostle Pablo, "Pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you." Maraming mahalagang bagay dito, pero meron isa na malinaw sa akin. Sabi ni Apostle Pablo, at gusto kong diinin, ang dalangin niya, that the message of the Lord may spread rapidly. Yan ang gusto niya. It will spread rapidly. At yan ang gusto natin. The message of the Lord will spread rapidly. At yan ang sadya ng lahat ng pinag-usapan ngayong araw. I-mobilize natin ang mga churches, mobilize ang team leaders, team members, magkakaroon ng network meetings, meron videos, meron books, meron monitoring, maraming bagay. Lahat na yan, ang sadya ay so that the word of the Lord will spread rapidly. At malaki ang aking pag-asa, malaki ang aking faith. Dahil tayo ay humakbang, the Lord will honor our faith. And He will honor our actions. And the word of the Lord will spread rapidly. Wala tayong gagawin? Kung business as usual, normal, panambahan, every week, prayer meeting, the word of the Lord will spread slowly. Slowly. Ayaw natin yan. We want the word of the Lord to spread rapidly. At yan ang inaasahan natin mangyayari. Amen po ba? Yes. Amen. Naway ganoon po ang mangyayari. Magandang hapon po sa inyong lahat.